Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Boyet. Walang eksaktong taon. Lugar ng Surigao del Norte. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Si Boyet ay isang binata na nagmula sa isang liblib na baryo sa baybayin. Laking tanaw siya sa malawak na ilog at matataas na puno ng bakawan na pumapalibot dito. Palibhasa'y mahilig sa mga kwento ng matandang mananambal sa kanilang baryo. Nakuha naman ang kanyang atensyon ng isang misteryosong trabungko na pinag-uusapan ng lahat. Walang iba kundi ang trabungko ng buwaya. Ayon sa mga kwento, ang trabungko ay pag-aari ng isang matandang mananambal na si Mang Doroy. Isang matapang na mangingisda na nakaligtas mula sa mga malupit na buwaya sa ilog gamit ang mahiwagang trabungko. Ang kwento ng kanyang karanasan sa tubig at ang lakas na dulot ng trabungko ay naging alamat sa buong baryo. Isang araw, naglakad si Boyet papunta ng ilog. Habang nakaupo sa mga bato at nagmamasid sa agos, narinig niya ang isang kaluskos sa likod ng mga puno. Nang lingunin niya ito, nakita niya si Mang Doroy. Matanda na ito at may dalang isang itim na kahon. Inilabas ni Mang Doroy ang trabungko at inabot kay Boyet. "Magandang araw po, Mang Doroy. Kailangan niyo po ba ng tulong ko?" Pagbati naman dito ng binata. "Ito na ang oras, Boyet, na ikaw ang magiging tagapangalaga ng trabungko. May kakayahan ito na makapagpalakas sa iyo, ngunit may kapalit. Tanggapin mo lamang ito kung handa kang magdala ng mabigat na pasanin." Wika ng matanda habang pinubuksan ang maliit na kahon. "Ho, ano po ba yan? At bakit may mabigat na pasanin?" Nagtatakang tugon dito ng binata habang nagkakamot sa kanyang ulo. "Wala namang mawawala, Boyet. Subukan mo lang. Masyado na akong matanda para sa bagay na ito. Ayaw mo bang mapasakamay ang trabungko ng buhaya?" Wika ng matanda habang iniaabot nito ang mutya. Nag-aalangan si Boyet, ngunit sa kabila ng kanyang takot, tinanggap din niya ang trabungko. Gawa na rin kasi sa mga kwentong nalalaman niya patungkol dito. Isang kuryosidad din ang namutawi sa kanyang sarili. Pagka-uwi niya, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ang mga kamay niya ay naging matibay at ang kanyang pandinig ay naging matalim. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa daan, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding puwersa na nagtulak sa kanya upang magpunta ng ilog. Wala naman itong nagawa kundi sundan ang tinig na tila nagpapatawag sa kanya. Doon sa ilog, nakita niyang may mga buhaya na dumarating at ang mga ito'y nagmumula sa isang madilim na bahagi ng tubig. Bawat buhaya ay may matinding galit at mukhang nais nilang sirain ang lahat. Ngunit nang ilabas ni Boyet ang trabungko ng buhaya at itapat ito sa tubig, nagkaroon ng kakaibang puwersa ang ilog. Nag-umpisang magpuwersang bumalik ang mga buhaya sa kailaliman ng tubig at naglaho ang galit na sumasakop sa kanila. Ngunit hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Habang lumalakas ang puwersa ng trabungko, para sa gustong mapakinggan ang buong istorya, pumunta lang kayo sa bio ko at i-click ang link. Yun lang mga kabaryo. Maraming salamat.